Alright, mga kapatid. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Ito na nga ba? PBBM pwede ma-impeach dahil sa 90 billion PhilHealth case? Kasi sa pagkakaalam ko, dadaan at dadaan pa rin sa kanya bago pirmahan. No? Labag yun sa konstitusyon. Sinabi na nga huwag mong babawasan. Sabi ng ganon, huwag mong babawasan ang budget ng hindi sa'yo. Ayun na nga, di ba? Mabuti na lang nagsalita yung korte. Ang problema, pag naibalik na o nagkaroon nga ng balikan na nangyayari, baka mukhang sagot pa ito ng tax ng mga Pilipino. Mukhang Pilipino pa magbabayad, ano? Mga kababayan pa natin dahil nga sa tax, ibabalik nila, wala na silang pambalik kaya isasama daw nila sa budget. O hindi parang magbabayad ng nawalang pondo, mga kababayan na naman natin. Parang gano'n ang mangyayari niyan, di ba? O kaya uutang sila. Ngayon, tignan nyo mga kaibigan, pwede pala itong ma-impeach. Ngayon kung ma-impeach, sinong mag-i-impeach? Halos lahat sila doon purong magkakakampi. Lahat sila doon naghihimuran. Okay, i-play na ho natin ito. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Ang ating panonoorin ay galing kay Attorney Neil Abayon. Nasa description niyan, i-subscribe niyan. Mas matututo kayo rito. Okay, play na ho natin. Okay po, so ang legal issue natin for today is whether or not pwede po ba ma-impeach si PBBM because of this recent Supreme Court decision. Okay, so ito po yung tungkol dun sa 60 billion PhilHealth funds na kinuha ng administration ni PBBM tapos nilipat nila to other government projects including yung mga unprogrammed funds. Okay, so good day po my fellow taong bayan. Ang kulit no? Sa PhilHealth talaga kinuha kailangan na kailangan yun. And your quote-unquote favorite DDS lawyer, Attorney Seymour, Attorney Taong Bayan, and quote-unquote Attorney Bayarang Abogado is... Kasi nga, puro pa, yung sinasabi ni Attorney, puro pabor na halo sa Duterte. Kasi puro tama Yung administrasyon kasi natin ngayon, hindi na natin maintindihan. Halos lumalabag na po sila sa batas. Yung pagpapadala lang kay Tatay Digong Okay, dire-diretso na natin. Back po for another video. Okay, so pinangunahan ko na po kayo. Binanggit ko na lahat ng nicknames na tinatawag nyo sa akin kasi alam ko naman po na itong discussion natin or ito pong subject matter natin ay medyo controversial kasi it involves the possible impeachment of a impeachable officer. Diba? At tandaan nyo naman po dito sa social media pages ko, sa social media accounts ko, meron po tayong right to free speech dito. So ina-acknowledge ko po yan at tinatanggap ko po lahat ng tawag ninyo sa akin, pero it does not mean na I agree dyan sa mga pinagsabi ninyo. Okay, so you have the right to free speech po. Wala pong problema dyan. Pero as much as possible po, ang masasabi at mariremind ko lang po talaga sa inyong lahat, wag po tayo maging panatiko kahit sa kaninong political figure at dapat po tutukan lang natin palagi yung mga legal issues. Okay, so for today po, yung pinaka main issue nga natin is kung whether or not pwede ba ma-impeach si PBBM dahil dito. And of course, explain din po ako ng basics ng impeachment at explain ko rin po kung ano ba yung mga epekto talaga nitong mga Supreme Court decision sa batas natin dito sa bansa and some other minor details and matters po na i-share ko sa inyong lahat regarding this issue. Okay, so before we start po, just a quick reminder to all of you, huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko. Libre lang po yan, wala po yung bayad. Yung goal ko lang po niyan is because of this one. Gusto ko magkaroon ng gold play button. So yung next milestone po kasi sa YouTube niyan is yung 1 million subscribers. Currently po, we are close to 350,000. So if magustuhan niyo po itong content ko or if you believe in this advocacy of mine kung saan nag-explain po ako ng mga legal matters, legal issues in relation to current events, yun po, ang request ko lang naman sa inyo. Hopefully, makonsider nyo pong mag-subscribe sa YouTube ko. Okay? And again, ulitin ko po, wala pong bayad yan. Ang magiging advantage nyo po niyan actually is manonotify kayo every time may bago po akong upload. Okay? So ngayon, tuloy na po tayo sa discussion natin. So i-discuss ko po muna sa inyo yung brief background, yung brief facts ng case para at least mas aware po kayo kung ano ba tong kasong pinapag-usapan natin. Okay? So this one po is the one involving yung kay Coco Pimentel III versus House of Representatives. Bayan Muna
Chair Nery Colmenares et al. Versus E.S. Bersamin, One Sambayan Coalition et al. Versus House of Representatives. And then yung GR numbers po nito is 2747778, 275405, 276233. So these are 3 cases po na pinagsama-sama ng Supreme Court at ngayon po naglabas sila ng isang decision kung saan in-address nila yung mga issues dito sa 3 cases na to. Okay? And yung pinaka-facts po natin dito is this one po. Okay? So ang nangyari po dito, merong 90 billion in funds yung PhilHealth. And then, yung gusto po sanang gawin dito ng government is that kunin yung funds na yon, ipabalik yung funds na yon sa National Treasury para gamitin siya sa mga unprogrammed funds na programs or projects. Okay, so ito po yan, yung Special Provision 1D, which authorized the return of the fund balance or the excess reserve funds of government-owned or controlled corporations to the National Treasury to fund unprogrammed appropriations under the 2024 GAA. Okay, so yung first ko pong i-clarify dito sa inyong lahat is this one. When you say government-owned or controlled corporations, ito po yung mga corporations ng government natin, which is, one of which is yung PhilHealth. Okay, so pasok po yung PhilHealth dito. And then yung isa pa pong kailangan nyo rin i-take note dito is this one involves pa po the 2024 General Appropriations Act. Okay, so ina-emphasize ko lang po yan kasi alam naman po siguro ninyo na may currently pending case sa Supreme Court na final yung grupo nila Attorney Vic Rodriguez tungkol dun sa mga blank BICAM committee report, yung mga blank na yan. Ayan, yun. Kumaga, yung mga blank na yun kasi nagkakatugma yun eh, no? Ngayon, kasama pala yun, pag nag-request na naman itong si Supreme Court, durog na naman itong si PBBM. Nako, dito pa lang foul na ginawa nyo. Reklamo kayo ng reklamo dun sa 125 million na ipinaliwanag naman na ng COA. Samantalang dito yung iba tahimik. Billion ho ang usapan dito, 1 billion nga lang eh. Diba? Yung kay BP Sara, 125 ba yun? 120? Ingay kayo ng ingay, pero dito, billion oh. Ayaw nyo mag-ingay. Nasaan na yung mga yun, di ba? Diba? May pending yan sa Supreme Court. Pero yun po, that is for the 2025 GAA pa yun. Pero this case is tungkol sa 2024 GAA. Okay? So yun again, yung naging issue po dito, yung 90B na funds ng PhilHealth gusto sana kunin at ipabalik ng government para gamitin for unprogrammed appropriations. So yung nangyari po kasi, 60 billion was already transferred or returned to the National Treasury. So yun ngayon yung pinapabalik ng Supreme Court next year that in the 2026 budget. So currently meron pa suppose. Isipin nyo tingnan nyo ibabalik. Pero sa 2026 parang ganun budget yun, tama 'di ba? Pag na-release yun, ang problema kukunin pala sa National Treasury or kukunin. Kumbaga pera ng bayan pa rin pala. Maganda sana kung ibabalik yun, yung nawalang pera na yun, sa kanila mismo manggagaling. Hindi sa pera ng treasury natin o sa bayan natin. Lugi Parang may mali nga doon sa ginawa ng Supreme Court pero mawalang galang lang po. So parang sinasabi nyo, ang magbabayad, taong bayan na naman. Dapat sila mismo, sa kanila mismo manggaling. O kaya, yung natitira, di ba 60 billion yung ibabalik or halos 90 billion yung, 90 billion lahat yun O may 20 pa. Ngayon yung 20 na yun, nasaan? Anong pinaggamitan? Di ba? Ang laki nun, 20 billion din yun yung binawas. O nasa na yun? Ay, naku. Sus mio, Pilipinas. Nagkandaleche-leche na yung mga perang nakikita natin. Usading 29.9 billion PhilHealth funds na gusto rin dapat ipabalik pa ng government ni PBBM. Diba? However, nag-issue na po yung Supreme Court ngayon ng temporary restraining order. Okay? So ito po yung pinaka-conclusion niyan. The struck down special provision 1D. Dineclare siya as unconstitutional. Okay? Ayun. So of course, when you say unconstitutional, that means against po siya sa Constitution. Ibig sabihin, lumabag ka sa Constitution. Parang ganun yon mga kapatid. Teka lang, nasa na yung ano ko? Okay, tuloy tayo. Okay? At kaya po yung issue natin is whether or not pwede ba ma-impeach si PBBM dito is because one of the grounds for impeachment is culpable violation of the Constitution. Diba? So anyway po, yan yung pinaka-facts ng discussion natin. Ngayon, we will go to the legal discussion naman po. We will start things off by me explaining sa inyo kung ano ba talagang epekto nitong mga decisions na to sa legal system natin. Okay?
Ano ang ibig sabihin ng anonymous decision? Okay, so yung pinakauna ko po muna ang gusto emphasize yung lahat is that this was decided unanimously by the Supreme Court en banc. Okay, makita po niyo yan. En banc, Supreme Court dito. And then yan po yung mga case title na binanggit ko at GR number sa inyo. And then again, unanimous decision. Okay, so when you say unanimous decision po, ibig sabihin yan, lahat po ng justices na nag-participate dito sa paglabas ng decision na to ay in favor of that decision. So in simpler terms po, itong 15 justices natin ay nag-a-agree na unconstitutional po talaga yung ginawa ng government natin sa pagkuha ng mga PhilHealth funds. Diba yung 60B na nakuha na, pinapabalik, and then yung 30B na naiwan ay pina-TRO po nila. So again, unconstitutional po according to all 15 justices natin. And when you say en banc naman po, diba, like what I stated kanina, lahat 15 justices nagboto, edi ibig sabihin lang po niyan pag en banc, lahat po ng Supreme Court, all 15 justices ay nag-participate dito sa decision na to. Okay, so yan po ang ibig sabihin ng unanimous decision at ng en banc decision ng Supreme Court. Ano ba ang epekto ng Supreme Court decision sa legal system ng Pinas? Paano naman sa concurring opinion ni Justice Leon? Sige nga. And then ngayon po, pupunta naman tayo sa Civil Code of the Philippines, Republic Act number 386. So baka nagtataka kayo bakit sobrang layo biglang naging Civil Code. Pati ako po naguguluhan dito. Pero anyway, it's here under Article 8 to be specific ng Civil Code. So ang issue lang po natin dito is ano ba talaga ang epekto ng mga Supreme Court decisions dito sa legal system natin. At yung sagot nga po dyan is nandito sa Article 8. So basahin po natin, judicial decisions applying or interpreting the laws or the Constitution shall form part of the legal system of the Philippines. Okay, so my main point here is yung decision po ng Supreme Court ay nagiging batas po yan dito sa bansa natin. Okay, so kung sinabing unconstitutional yung ganong action sa maglipat ng GOCC funds sa National Treasury, parte na yun ng batas natin. So hindi na po yun pwede ulitin kasi nga unconstitutional yung ganong action ng government. Okay, and then yung next na lang din pong magiging issue natin dito is this one. So, kung makita po ninyo, unanimously, di ba, nag-agree yung Supreme Court na unconstitutional nga yung ginawa ng government. However, meron pong mga concurring opinions na ginawa yung mga iilang justices natin na hindi na-discuss dun sa main decision. Okay? So, ang pinaka-important dito sa issue natin na whether or not pwede ba ma-impeach si PBBM dito is ito pong concurring opinion ni Senior Associate Justice Marvic MVF Leonen. Okay, so i-zoom in ko lang po ng konti kasi baka hindi nyo nababasa. Ito po kasi yung sinabi ni Senior Associate Justice Leonen, Presidential Certification of Urgency of 2024 GAB unconstitutional. Okay, so yan po ang sinabi ni Justice Leonen. And since yung President po yung nag-provide niyan yung certification of urgency, dun ngayon pumasok yung issue natin na yun na whether or not nga pwede ba ma-impeach talaga si PBBM. Pero yung una po nating tatandaan dito is ito pong sinabi na to ni Justice Leonen is only his concurring opinion. Okay? So, di ba kanina po in-explain ko sa inyo na yung mga Supreme Court decisions forms part of the law of the land. So, yung next question po dyan, paano naman yung mga concurring opinion? Parte na ba yun ng law of the land natin? Is that basically part po ba of the decision ng Supreme Court? At ang sagot po dyan is unfortunately, hindi po yan siya part ng law of the land or ng legal system natin, yung mga concurring opinions. And that is because of Article 8 of the 1987 Constitution. So, ipapakita ko po sa inyo. Wait lang. Okay, so ito po ulit, Constitution of the Republic of the Philippines. And then punta lang po tayo niyan dito, Article 8. And then nandito po yan. So, Section 4, Paragraph 2. So, kung makita po nyo, all cases involving the constitutionality of a treatment, international or executive or agreement or law which shall be heard by the Supreme Court en banc. So, ito po yung sa case natin, di ba, or sa discussion natin, constitutionality of a law heard by the Supreme Court en banc. And then, ang next pong kailangan natin i-take note dito is that it shall be decided with the concurrence of a majority of the members who actually took part. So, as to the main decision of the Supreme Court case regarding this one po, yung pinapag-usapan natin, klaro naman na constitutionality yung pinapag-usapan natin, batas yun siya, tapos en banc, di ba? Yung like what I've explained earlier. And then, klaro din po na yung nag-concur is majority. And as a matter of fact, hindi nga lang po majority, kundi unanimous. Lahat ng Supreme Court justices nag-agree dun sa main decision. So, ngayon, ang question na lang,
saan dito papasok ngayon yung mga concurring opinion ng mga justices natin, katulad ng concurring opinion ni Justice Leonen. Okay, so like what I said, di ba, hindi po nagpo-form part of the law of the land yung concurring opinion is because yung mga concurring opinions po kasi hindi yun kinoconqueran ng members, ng other members ng Supreme Court or ng other po justices ng Supreme Court. So because of that, hindi siya nagiging batas talaga yung mga concurring opinion. Okay, so hopefully mas klaro yan. Ngayon, ang next question natin, kung hindi naman pala nagiging batas yung mga concurring opinion, hindi ba talaga yun pwede makonsider as an impeachable offense, yung ganong ginawa ni PBBM? Okay, so ang ngayon, papag-usapan naman po natin na is the impeachment proper. Ito pong lahat ng diniscuss natin, this involves regular mga legal cases or legal matters po kasi. Di ba ang tatandaan po natin pag impeachment na yung pinapag-usapan, consistently po yan hiniheld talaga ng Supreme Court na pag impeachment, it is sui generis. Di ba? And when you say sui generis po, that means it is a class of its own. Therefore, it is a mixture of a political, somewhat political in nature, tapos meron din yan siyang legal aspect niya kasi may mga trial and proceedings din po yan. Being sui generis, pwede pa rin siya maging impeachable offense, pero nakadepende po yan sa gagawin ng Congress natin. Okay, so ngayon po, yun naman na-explain ko sa inyong lahat. Depende daw sa gagawin ng Congress. Kaso yung Congress po kasi, yung House of Representatives, parang pugad ng ano yan eh. Pugad ni PBBM yan eh. Puro mga kakampi lahat nila yan eh. Di ba nga magkakasama na sila, nag-unite na sila. Kakampit lang pala, iba yung kakamping para sa akin. Yung mga kakampit tsaka PBBM, andun yun eh, iisa silang bahay dun eh. So paano magaganap ang impeachment kay BBM? Kung doon pa si Sandro, parang malabo, no? Kung impeachable nga, malabo naman kasi doon yung mga kakampi ni PBBM, ang dami nila doon eh. Posible may impeach si BBM. So, punta naman po tayo. This is still the 1987 Constitution po. Article 11 naman, accountability of public officers. Specifically, Section 2. So, the President, dito lang muna basahin natin. The President, so on and so forth, may be removed from office on impeachment for, and then this one po, culpable violation of the Constitution. At pwede rin actually dito, or betrayal of public trust. Ayan na. Parang yung pagpapadala nila PBB, wala daw kilalaman si PBB, no? Lagi namang walang alam eh. Pati yung pagpapadala kay Tatay Digong, unconstitutional. Nabubulal eh, no? Diba? Betrayal of public trust. Yung sa pondo rin, di ba? Ganun din. Paglabag sa konstitusyon, ang linaw-linaw nun. Di ba? Siguro pwede naman. Kaso nga lang ang problema nga, andun yung mga kupunan nila sa sa House of Representatives, parang lugi. Itong ginawa ng government natin or ni PBBM po in relation to this PhilHealth issue. Okay, pero nakadepende po nga yan dito sa gagawin ng Congress natin kasi kung makita po nyo in the very next section, Section 3, nakalagay dyan, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Yun lang. Wala. Hindi rin magaganap. Pwede kung papatas ang House of Representatives. Mulat-mula halos gigil na gigil din sa mga Duterte yan yung mga makapangyarihan dyan, di ba? Diba? And they may do that by filing a verified complaint, so on and so forth. So, ang point ko lang po talaga dito, kung yung gawin po ng House of Representatives ay merong mag-file ng impeachment complaint, tapos i-argue nila na under this one po yan, culpable violation of the Constitution or betrayal of public trust, itong ginawa na to ni PBBM, itong Presidential Certification of Urgency, and then kung ito po, kinonsider nila as ganun nga, tapos mag-undergo siya nung guidelines na pinrovide ng Supreme Court dun sa Duterte versus House of Representatives. Diba dun mas in-emphasize na po ng Supreme Court yung paano yung proper due process in impeachment proceedings. So despite the concurring opinion of Justice Leonen as not being part of the law of the land, pero kung gamitin yun siya as basis in an impeachment complaint, and then kung yung impeachment complaint po na yun ay mag-undergo ng proper due process in accordance with the Duterte versus HOR case, tapos pagbotohan eventually ng members ng House na impeachable offense ngayon siya,
in that scenario po, pwede na siya makonsider as an impeachable offense. Okay? Ayun. And the reason being is Pwede. because the impeachment proceedings nga po is sui generis, diba? Meron siyang political aspect din. So, pag nasunod nga yung full due process provisions in the Duterte versus HOR case, and then it is voted upon by the House of Representatives, yun, magiging articles of impeachment po yun at ipapadala na sa Senate. So, Ang problema, hindi papayag ang mga kakampwet. Bakit? Wala, pag na-impeach si PBBM, naku, paano si BP Sara? Di yun ang mauupo. Kaya parang, naku, hindi pwede yun, kaya haharangan nila yun. Alam nyo, walang pagbabago dito sa Pilipinas kung yung mga nasa kapangyarihan ngayon, gusto ng pera, gusto ng kurakot, kahit na ang dami-dami na nilang pera, kahit hindi na nila maubos yung pera, tuloy pa rin sila sa kurakot, no? Hindi naman na nila mauubos yun, pero tuloy pa rin sila. Gusto pa rin nilang mangurakot. Hindi sila kontento doon sa hindi nila maubos na pera. Kurakot pa rin ang kurakot. Kaya ang pinakamaganda, i-type nyo dyan sa comment, Duterte pa rin. Yan, maraming salamat po kay Attorney Neil Abayon. Mukhang mamahaling attorney to. Grabe, pag nagtanong ka dyan, baka Attorney! Hindi, may number naman siya dyan, no? Dadami ang customer nito. Customer client, no? Grabe kasi, customer pag iba yung client. Parehas din yun, diba? Ayan, attorney, maraming salamat po. Sana kung marinig nyo man ako at mapakinggan hanggang dulo. Sana po hayaan nyo po kung laging manood sa inyo dahil napakagaling at may natututunan po kami. Ang problema nga lang, tumatak na sa isipan ko ngayon, paano yan, nagkakakampi-kampi lahat ng mga nasa kabila. Sino pa ang lalapitan nating batas kung sila-sila? Alam nyo kasi walang bumibitaw doon billion-billion ba naman ang usapan nawawalang pondo? Malay mo naman, baka naaambunan sila. Ito, opinion ko lang to, ha. Alam mo, ang pinoprotektahan nila, 1 tao, 2 tao, 3. Nasasacrifice po ang mga kababayan nating Pilipino, sayang, no? Sana loyal sila sa konstitusyon, hindi doon sa mga kung ano-ano lang na porket binibigyan sila, no? Palitan na natin, mga sir, para umunlad tayong lahat. Ang hirap sa inyo. Gusto nyo, kayo lang yung mayaman dyan, Gusto nyo, kayo lang mapipera. Kawawa naman yung mga kababayan natin talagang mga mahihirap. Yun lamang po ang akin. Marami pong salamat sa inyong panonood.